Isang magandang araw po. Ito na naman po si Sister Irene. Isabay na po natin ang topic tungkol sa bukal ng tubig. Nawa ating ipanalangin ang pagpapala, kabutihan, ang kahabagan ng Panginoon ay sumaating nawa. Pati ang kagalingan, kung sino man ang may sakit sa atin, ipagdasal natin ang isa't isa. Dahil ang pagdadasal sa isa't isa ay nagpapatibay daw po ng pananampalataya. Kaya, bawa, galit tayo sa isang tao. Wala po tayong magagawa minsan, kundi ipanalangin na lang. Kaysa po tayo ay ma-stress. Kailangan natin silang ipanalangin pa rin kung tayo ay may takot sa Diyos. Yan po, ituloy na po natin ang ating topic. Itong lahat ng ito ay inaalit po sa Panginoon. Ang lahat po ng kapurihan ay sa Panginoon. Wala po kay Sister Irene, wala po sa akin, kundi sa Panginoon Jesucristo lamang. So, sabay na po natin ang topic na ito. Yung bukal ng tubig. Tayo dumako sa unang Pedro 1, 1 Peter chapter 1, verse 10 to 11. Verse 10. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap ang nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Nagsiyasat daw po, nag-aral ang mga propeta, nagbasa ng Biblia sa lumang tipan tungkol sa biyayang darating sa atin. Nagsikap silang mabuti kung paano tayo maliligtas. So, verse 11 po tayo. Verse 11. 1 Peter chapter 1, verse 10 to 11. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Ano daw po? Espiritu ni Kristo ang sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. Na pagkapako daw po ni Kristo, ano daw po yung kaluwalhati ang susunod na ibibigay sa atin ni Kristo? Bakit ipapako sa krus? Nagsiyasat sila kung paano tayong maliligtas. Yung Espiritu daw ni Kristo, yan o, sa verse 11, Espiritu ni Kristo ang sumasa loob ng mga propeta sa lumang tipan pa lang. Espiritu daw po ni Kristo, hindi Espiritu ng isa pang Diyos, kundi Espiritu ni Kristo. So, napakaganda pong sulat yan ni Pedro. Na siya'y naghahayag ng kanyang katapangan kung sino talaga ang nagliligtas sa atin. Juan 14, 17 hanggang 18. 17 po muna tayo. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Sila'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo. At siya ay mapapa sa inyo. Nananatili daw pong kasama natin at mapapa sa atin. So, verse 18 po tayo dumako. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Sabi ni Kristo Jesus. Ito po yung sinasabi o sinasaad sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11, yung tungkol sa biyayang darating sa inyo, yung kaluwalhati ang susunod sa mga ito, pagpako sa krus. Yung sinabi ni Kristo na hindi ko kayong iiwang mag-isa, ako'y darating sa inyo. At ito'y sinabi niya rin sa Matthew chapter 28 verse 20. And lo, I am with you always till the end of the world.
Sumasakin daw ang Panginoon si Kristo Jesus hanggang pagkatapos daw ng mundo. Yan po. Ating ipagpatuloy sa Juan chapter 14 verse 26. Subalit ang mga aliw. Ano daw po yung mga aliw? Ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Susubuin daw ng Ama. Ano ba ang Ama? Ang Ama ay Espiritu. Sa pangalan ni Jesucristo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo, sabi ni Kristo. Sino po ba talaga yung Ama? Ano po ba talaga yung Espiritu Santo ng Ama? Dito po natin malalaman, dito po mahangayag. Colosas 1:26 hanggang 27. 26. Ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi. Yung hiwaga daw po na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi. Ngunit ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Ito daw po yung hiwaga na nakatago mula sa lumang tipan sa mga salit-salinlahi. Ngayon ay papahayag na sa atin sa bagong tipan. Colossus chapter 1 verse 27. Sa kanila ay ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian, papaalam daw po, ng hiwagang ito, sa gitna ng mga hentil, sa ating daw po Gentiles, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Si Kristo na naman daw po, si Kristo na nasa atin na pag-asa ng ating ikaliligtas. Ayan po yung sinasabi ni Pedro kanina na biyayang darating sa mga tao pagkapako sa krus. Yan po yung reconciliation sa atin ni Kristo, na nagkatawang tao siya, na Diyos, nagmaba in formality para ipako sa krus at iniligtas tayo. Yan po yun. Ayan yung pag-asa si Kristo. So dako po tayo sa Efeso chapter 3 verse 17. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Nag-uugat daw tayo sa pananampalataya natin. Yung pag-ibig natin kay Kristo nag-uugat. Siya ay sumasa puso. Yung siya ay sumapuso natin, ang nasa atin, tayo ay nag-uugat at nagtutumibay, nagkakaroon tayo ng love, humility sa ating kapwa. So dako po tayo sa Roma chapter 8 verse 9 to 10. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, Espiritu na naman ni Kristo, na tayo dahil walang Espiritu ni Kristo, yan. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So, Roma chapter 8 verse 9, Espiritu daw po ni Kristo talaga ang sumasa atin, pati sa mga propeta sa lumang tipan. So, Roma chapter 8 verse 10, at kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. So, kahit patay man ang ating
Sa makatuwid bagay, kung tayo ay makasalanan at nakasanla ang ating kaluluwa sa kadiliman, sabihin na natin sa impyerno, tayo ay matutubos kung tayo ay magbalik loob lamang kay Kristo. Ay bibigyan niya ng bukal ng tubig. Yung espiritu, banal na espiritu ay sumasa atin, binibigay niya sa atin, libre po yun, kaligtasan, salvation na binibigay niya sa atin. So napakaganda po na tayo ay kapag binigyan niya ng kanyang espiritu, ay dahan-dahan tumutuwid ang ating landas. Yan po yung pag-asang sumasa atin. Pagkatapos ipinako si Kristo sa krus. May pagkabuhay muli, may pag-asa. So, Roma chapter 8, verse 26 to 27, atin ipagpatuloy. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yung Espiritu daw po pala ni Kristo na yun, na binigay niya sa atin, ay tumutulong sa ating kahinaan. Ayan po, sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Hindi po lahat napapanalangin natin. Kaya lang sabi, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi maipahayag. Kung meron daw man tayong hindi maipahayag sa panalangin, ang Espiritu ni Kristo na sumasa atin ay yaong tumutulong sa panalangin. So, Roma chapter 8 verse 27, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So, malaking tulong po talaga ang Espiritu ni Kristo sa atin. Siya ang sumisiyasat ng ating puso at nakakaalam kung ano ang ating saloobin. Dako naman po tayo sa Juan 3, John chapter 3 verse 63. Ang Espiritu na ang nagbibigay buhay, ang Espiritu na nagbibigay buhay, ang laman, flesh, ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu ng buhay. Yung mga salita daw po ng Diyos, ito ay Espiritu. Lahat ng sinabi ng Diyos ay Espiritu ng buhay na makakapagligtas sa atin. Diba sabi daw po sa uno ng Juan, uno Gis at 1:11, yung hindi nila matanggap yung berbo ng Diyos, yung salita ng Diyos. Diba si Kristo po yun? Nakasulat po dito, si Kristo ay Espiritu. Ayan o, yung salita, ito po sa John chapter 3 verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang Espiritu. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, ay Espiritu at buhay. So, ayan po. Espiritu ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos
at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Unang Korinto chapter 6 verse 16 to 17. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay tayong lahat. Tayong lahat, ayan po sinasaad ng talata. Sa verse 16, yung Espiritu daw ng Diyos ay naninirahan sa atin. Tumako naman po tayo sa Juan chapter 4 verse 14. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay, ay hindi na mauuhaw magpakailanman, sabi ni Kristo. Tubig daw ng buhay. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig, bukal ng tubig, tungo sa buhay na walang hanggan. Bukal na tubig daw po yung bibigay niya. Dako naman po tayo sa Apokalipsis 21:6, ang Biblia 2001. At sinabi niya sa akin, naganap na, sabi daw ni Kristo, ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Si Kristo daw ang papainom ng bukal ng tubig ng buhay na walang bayad. So, nakita po natin yung mga cross-life rest natin, nag-aakma po lahat. Si Kristo nagbibigay ng bukal ng tubig, yung kaliligtas natin yung sarili niya, yung espiritu niya na sumasa ating loob upang di tayo makagawa ng kasalanan. O kung makagawa man, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, ay nagbabalik loob pa rin yung mga may konsensya ng Diyos, yung may espiritu ng Diyos. Pero yung mga wala, sila yung hindi na humingi ng kapatawaran, kinamamatayan na rin na sila ay makasalanan. So nakakaawa po. Kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, ay wala pong mangyayari sa ating mga kaluluwa. So dako po tayo sa Jeremiah sa lumang tipan. Sino po ba yung binabanggit na Diyos na yun? Jeremiah chapter 17 verse 13, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig ng buhay. Biro nyo, ang sinasabi ni Propeta Jeremiah dito ay si Kristo pa rin, yung bukal ng tubig ng buhay. Tinalikuran daw ng mga Hudyo si Kristo. Ulitin natin ha, Jeremiah chapter 17 verse 13, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay. Bukal na tubig. Sino pa yung bukal na tubig? Ay sa unang Korinto chapter 1 verse 1 to 5. Si Kristo po, diba, yung split rock na pinalo ng tungkod ni Moses at nag-agusan na tubig. Si Kristo rin po yun na nakasad sa unang Korinto chapter 1 verse 1 to 5. Si Kristo yung pinrobok nila, yung inudyukan nilang Diyos na nagalit sa ilang for 40 years. Siya yung Diyos na sumusunod sa kanila ayon sa mga talata ito. Pagpatuloy po natin.
Jeremiah chapter 17 verse 30, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako, ang bukal na mga tubig ng buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig. May sarili silang kaligtasan. Mga rebulto, ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang kaligtasan. Yung mga Diyos-Diyosan, rebulto, ayun po sinasabi ng gumawa sila para sa kanila ng mga tipunan ng tubig. So, Apokalipsis 7, talata 17. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastor nila. Sino daw po? Yung kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastor nila. At sila'y papatubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Si Kristo daw po nagbibigay ng bukal ng buhay, bukal ng tubig, wala pong iba. So dito na lamang po tayo po ay nahaba ang ating diskusyon. Mahalaga po na naipaliwanag ko sa inyo kung kanino nang gagaling ang Holy Spirit. In short, yung bukal ng tubig ng buhay, yung ating kaligtasan na sumasa atin pati sa mga propeta sa lumang tipan. Si Kristo po ang magbibigay. Yung alalahanin po natin nung siya ipinako sa krus, dalawang lumabas sa kanya. Kaligtasan natin yung siya inulos. Tubig. Una, tubig. Pangalawa, dugo. Diba? Dugo at tubig ang lumabas sa Panginoong Jesucristo. Yun ay kaligtasan, simbolo ng ating mga kaligtasan. So yan po, maging sa Gawa 2:38, yan po binibigay sa atin ng Diyos, yung reward niya, yung kanyang banal na Espiritu. So hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Sister Irene na naghahatid sa inyo ng mabuting balita na nagmumula sa Biblia. Nawa naliwanagan ng ating mga kaluluwa. Ito ay pagkain ng ating kaluluwa at liwanag sa ating mga daraanan. Sa muli po, kita-kita po muli tayo. Salamat po sa inyong pakikinig. In Jesus' name, we pray. Bye-bye po.